Unlad, Pilipinas. Ang lalawigan ng Davao de Oro ay isa sa 5 probinsya na bumubuo sa Region 11 o ang tinatawag na Davao Region. Ang reyon ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng isla ng Mindanao. Kabilang din sa reyon ang mga probinsya ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukod dito, bahagi ng reyon ang Davao City, isang independent city at pinakamalaking syudad sa bansa. Taong 1998 na maging isang probinsya ang Davao de Oro na noon ay kilala sa pangalang Compostela Valley matapos itong humiwalay sa Davao del Norte. Ang bayan ng Nabunturan ang nagsisilbing provincial capital ngayon ng lalawigan. Base sa pinakauling tala ng Philippine Statistics Authority, nasa mahigit 730,000 ang populasyon ng lalawigan. Ang lalawigan ay binubuo ng mga bayan ng Compostela, Laak, Mabini, Maco, Maragusan, Mawab, Moncayo, Montevista, Nabunturan, New Bataan at Pantukan. Nilagdaan ni Pangulong Duterte noong Abril ang isang batas na nagpapalit ng pangalan ng lalawigan mula sa Compostela Valley sa Davao de Oro. Ito ay sumailalim sa plebisito at noong nakaraang Disyembre, formal nang napalitan ang pangalan ng lalawigan. Mayaman ang lalawigan sa mga yamang mineral at ang pagmimina ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan dito. Small-scale mining ay kadalasang ginagawang kabuhayan ng mga tao dito na malimit na sinasabing maaaring dahilan ng pagkasira ng kapaligiran dahil sa kakulangan ng maayos na imbakan ng waste materials na nagmumula sa pagmimina. Minahan ng bayan ang naging sagot ng pamahalaan para ang mga small-scale miners ay makapag-operate daw ng legal. Ito ay para din mabantayan ng gobyerno ang kanilang operasyon, mas pangalagaan ang kalikasan at magkaroon ng pagkukuhaan ng bagong revenue ang pamahalaan. Kumusta po ang ang lalawigan ng Davao de Oro? It seems that kakatapos lamang ng pagpapalit nyo ng pangalan. Why did you change the name? Yes, no, officially, it was December 8. We were officially proclaimed by the COMELEC na rename na tayo to Davao de Oro. So why Davao de Oro? Yeah. No, unang-una, siyempre, sa lahat ng mga probinsya sa Davao, sa Davao region, tayo lang yung walang Davao na apelyido. No, and it's been 21 years since we were called out from Davao del Norte na yung mga Davaoenos, lalo na yung mga nakakatanda, gusto natin na mabalik yung Davao na pangalan para mabalik yung identity natin as Davaoenos. Kasi feeling siguro ninyo nandun kayo sa Agusan na or Cebu. Oo, hindi lang yan, but yung talagang mga taga outside from Davao region, yung hindi nakakakilala ng Compostela Valley, talagang nalilito sila. At dahil akala nila na yun nga, mayroon sa Cebu, may munisipyo sa Cebu, tsaka minsan nami-misconstrued tayo na Cagayan Valley, which is ang layo-layo nun. Di ba? So,
ang tingin talaga ng mga tao outside sa probinsya natin na ang layo-layo talaga. Or it could be that gusto mo lang isentro sa Davao de Oro because oro is gold and that you have to tell the whole world we are rich and we are abundant. Well, that's the second yung namin, no? Yung reason namin why we should be renamed. Because we will, ang namin is ma-justify yung Compostela Valley. Kasi yung, kung titiningnan mo, ang valley na part ng probinsya namin, iilan lang yan sa mga munisipyo. Hindi alam ng mga tao na meron din kaming coastline municipalities. Okay. No, we have Mabini, Pantukan, Mako na andyan sa coastline. Pero what is common with us is almost all of our municipalities have gold deposits. Almost. Only one. 10 out of 11 Okay. have scientific studies would say na have gold or copper deposits. mineral Bakit deposits. nga ba dun lang sa inyo napunta lahat ng mga gold? Actually, it's ang sabi nila yung Mount Diwata Range. Okay. No, that starts from Surigao del Sur, pababa ng Agusan, provinces, then sa atin, tsaka Davao Oriental. So yung sa eastern part na bukid, yan ang may gold. And when you talk about gold, mayaman kayo, but kaakibat nito magiging problema because we are dealing with environment. And Yes. that's basically ito yung pinaka-challenge nyo ngayon. Very While you progress, ito naman kailangan You have to balance. yes. It can't be denied, Go, that siyempre papasok mga investors and maraming gustong makipagsapalaran sa lugar ninyo. And dinudumog kayo ng mga small-scale miners, right? Yes. Tell us something about the history of these small-scale miners in your province. How are they now? And what's the biggest challenge that you're facing right now when it comes to small-scale mining? Actually, noon pa, no, early 1900s, may mga naka-discovery na dyan. No, like we have tunnels of Japanese doon sa isang lugar namin sa Golden Valley. So Japanese So that's talaga yun. 1940s, no? Okay. If you look back. So, meron na talaga mga nakadiscover noon na mga taga sa atin at saka mga ibang mga occupation na siguro nag-prospect doon dahil sa So nagkaroon may mga gold. nagkaroon na sila ng trading or diyan lang muna nakasentro dito sa Mindanao. Ako, ang learnings of the past ko, usually nag-start doon sa Diwalwal. Okay. During the 1980s, kasi yun yung pagputok talaga ng gold mining rush ng Diwalwal. And our province was known with that. No, maraming nagpasok doon ng mga minero from different parts of our country. At marami nangyari. At marami ding nangyari. May mga namatay, nagkaroon Maraming ng away na nangyari, mga agawan. dahil gold nga di ba? Magpagpatayan talaga. Dahil ang tawag nga nila noon sa Diwalwal was parang no man's land. So you're saying napakayaman ng Davao de Oro ng ginto. Gaano kayaman? Gaano kadami? Hindi ba ito mauubos? Well, tingin ko, ako lang, sa lifetime natin, hindi yan mauubos. Okay. Dahil marami pa talagang areas yan na it's waiting to be discovered. Malaki pa yung area natin. We are a province almost 500,000 hectares yan. So, marami pa talagang areas na hindi pa naabot ng karaniwang tao. Okay. So you have 11 municipalities and only one ang hindi masyadong mayaman sa ginto or walang nagmimina walang doon. traces, walang, So, mga ilan itong mga small-scale miners na nabubuhay
ito yung kinabubuhay, yung pagmimina? Mga 20,000 more or less. 20,000 Sila. for the whole province. For the whole province. Aha. Small scale, meron ding tayong big scale. Okay. Diyan sa lungsod ng Mako. Okay. It is run by a listed company na Philippine Stock Exchange natin, ang Apex. We'll go into that further. Ang ano lang natin dun is, itong small scale miners, ano ang ayaw mo sa kanila? Ang ayaw natin sa mga small scale miners, yung mga hindi sumusunod sa minahan ng bayan, Okay. na establish na mga minahan ng bayan. Siyempre, yung waste disposal nila. No, saan nila tinatapon yung mga dumi. So walang klarong regulasyon yan na basta outside sa minahan ng bayan. But government's allowing that. The And there must be government- some regulations. There is, no? Aha. Yung mga small scale, dapat igawang cooperative yan Okay. para sa isang minahan ng bayan. Okay. And that's where the small scale miners thrive for us. Who's in charge of that, Go? Is it the MGB or may duty na ng provincial government? Meron, tayo, multi-sectoral Okay, yan. okay. PMRB, we call it the Okay. Provincial Mining Regulatory Board. Okay. Ang chairman yan, ang MGB director. Okay. At saka ako, Okay. as governor, co-chair. Oo. Okay. So, nagpasyal kami sa maraming mga rivers ninyo. And nakita namin, madumi talaga yung river doon sa may papuntang Mako. Hanggang sa... Iho yan, Iho Yeah. River. Oo. Sinong kailangan nating i-blame doon? We cannot pinpoint talaga kung sino, but the mining sector has partly contributes to that yung turbidity ng river because syempre you have to extract land from soil from the top. So who are painting extracting? tunnels. The small-scale miners? And kasi nakita namin din ko, sila talaga ang dahilan dun sa taas. So the question is, why are we allowing that? Are we going to stop them for so many years, but hindi nahinto? We are, no? In fact, Okay. we have many scattered random teams that goes around in the province. Are they armed? Kuwan po, The police? right. With the police po. Okay, okay. Para sa law enforcement. Parang bantay bayan, something like that, na grupo-grupo sila. Yes, sir. Okay. Tapos, We have, through our MENROS, yung Environment Natural Resources na mga opisina, sila yung umiikot, no, para makita yung mga small-scale mining practices na hindi naayon sa ating batas. Oo. so, sila yung nag-iikot at nagmo-monitor. Ang ibig sabihin nito, for the past years, mayroong nahuli na ba? Meron na bang na-apprehend, naparusahan, nakasuhan? Yan ang hindi ko mabigay sa inyo na detalye, but we can produce you a copy. Oo. So, ano sabi ng MGB? Kasi hanggang ngayon, madumi pa rin yung river na yon. May meeting ba kayo? What's the... Kasi meron daw sulat itong MMT na nagmo-monitor doon sa Apex Mining na kailangan aksyonan nito ng MGB. Are you aware of this? And hindi nyo ba i-insist sa MGB to really once and for all take action on this? I was not aware of that. What I'm aware of is yung sa Diwalawal area. Okay. Sa Nabok River. So, in fact, we created a task force for it, Task Force Nabok River, para to finally end nung mga
small-scale mining activity sa taas Okay. para hindi na mag-pollute sa river. Okay. So yun ang nakaabot sa amin. Okay. So doon sa papuntang Macogo, basically, nagmo-monitor yung provincial government and ang MGB, napag-usapan na yan. Paano nila linisin, paano ipastop. Ang personal knowledge ko, nakapokus kasi kami sa Nabok. Nabok muna. Kasi pilot program Okay. ito. Okay. Bukod sa small-scale mining sa lalawigan, meron ding large-scale mining operation sa bayan ng Mako. Ang Apex Mining ay ang mining company na nagsasagawa ng large-scale mining operation sa lalawigan. Pangunahing minimina ng kumpanya ay ang ginto. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng Apex Mining ang ika-50 taong anibersaryo ng operasyon nito mula nang magsimula noong 1970. Aabot sa halos 3,000 ang mga empleyado ng kumpanya. Tinitiyak ng Apex na sila'y sumusunod sa mga panuntunan ng pamahalaan patungo sa kanilang operasyon. Isa na dito ang pagkakaroon ng tailings dam kung saan napupunta ang mga waste materials mula sa pagmimina. Bukod dito'y naghahatid sila ng mga tulong tulad ng medical mission at iba pa sa mga barangay na pasok sa kanilang nasasakupan. Aabot na sa mahigit 365 million pesos ang halagang naibabayad ng kumpanya sa royalties ng mga indigenous people mula taong 2008 hanggang January 2019. Nasa higit 287 million dito ang para sa surface rights habang higit 78 million naman ang sa royalties. Ang Apex ay siyang number 1 business taxpayer at number 2 naman sa real property taxpayer mula 2010 hanggang 2019 sa bayan ng Mako. So, may mga sinasabi kasi na may mga malalakas na mga connections and may mga taong talagang nagbibigay proteksyon para hindi maparusahan or hindi sila mahuli. Your take on this? Hindi yan pwede, no? Okay. We should be kung ano ang nasa law, i-follow dapat yan. Kung may madakip tayo na sakali nakita ng mga monitoring team natin, i-eprahin natin, no? Or wawarningan natin. Did you conduct inspections doon sa Apex Mining, yung large scale na nandun sa Mako? Ang large scale kasi is a poder yan ng MGB. Okay. Tayo sa small scale, especially sa mga minahan ng bayan, yun ang role ng probinsya. So, on the big scale mining, ang MGB talaga ang directly na nag-regulate sa kanila. But in the MMT, meron kasing representative ang provincial governor doon. Ano po ang nakarating sa inyo? Hindi ba nagtatapon ng waste or discharge yung Apex sa ilog? Have you cleared that na wala silang kasalanan? Well, so far, wala naman akong nakitang report na They violated? naglaan na may violation na ginawa yung Apex Mining. So far. Okay. And then, as per record ng FIVOLS, meron pong isang active volcano dun sa Mount Leonard, Naisaf, of which hindi siya within 10 kilometer radius lang. Because of the climate change, mga lindol-lindol issue na madalas nag-occur sa Davao region, are you not alarmed by this na nandun yung tailings dam nila and baka hindi masyadong pulido and pag may lindol, may possibility na mag-crack yun and bibigay. Your take on this, Go? Actually, when an incident happened last year, sa Mainit Hot Spring, Okay. nabiak yung isang part ng rock doon. Because of the lindol? No, hindi naman. Wala namang direct cause. Okay. Kasi nangyari yun, wala rin tao. Uh-huh. So, pina-check agad namin sa PBOLCS. Tailings dam yun?
No. It okay. is a tourism area. Okay. Okay. So, I'm saying this because that's the only time na nagkaroon ang PBOX ng updated study para sa area natin, which is nga, tama ka sir, na may active volcano tayo dyan. Okay. Yun din, Alam ng mga tao to. alam ng mga tao ito. Okay. Oo, na may active. Kasi baka tinatago lang para hindi matakot. Alam ng mga tao ito Okay, na okay. yung Lake Leonard Okay. is actually the crater. Oh. Oo, yan yung crater Grabe, ng no? active volcano. Okay. Kaya lang hindi mo makita kasi ang kaganda talaga. No, pero hindi natin makita na may umuusok o ano diyan. But did you tell, did you give instructions to APEC, better do it very solid, strong? Well, they know, no. I know they know because marami silang mga geologists diyan. Okay. So they know what they are dealing with. Kampante kayo ngayon? Well, so far wala naman silang It's not a reklamo. problem. Okay. I think that's part of their risk, no, as a business entity. Kasi as they celebrate 50 years of its mining activity there, they're celebrating the 50 years. Nakita ko rin kasi yung service nila, paano nag-contribute sila sa development ng province ninyo. And ang daming empleyado, ang daming nakikinabang. So, how does that help your province? There's a lot, no, especially the mining. Parang showcase sila, no? Oo. Our mining is our number 2 industry in the province. So, Okay. nung daan na bagyong Typhoon Pablo, nasira talaga yung half ng agricultural sector natin. Okay. So it was the mining sector who shielded us from, from our economy going down. So, malaking tulong ang mining industry sa amin, lalo na sa, let's say, sa Apex, yung community support development programs nila, nakakatulong talaga din sa mga barangay. No, nakita natin yung impact not just on employment, but also in different aspects of when you social governance. So you said during the Typhoon Pablo, talagang nawasak ang maraming mga pananim. Yeah. But you have a lot of plantations in your province? Meron. Banana, Yeah. that time banana, durian, coconut, Okay. Grabe. yun, tumba yun. Natumba lahat. And I could just imagine, yung mga workers doon, nagminga sila. May portion, maraming portion na pumunta sa taas at Talaga. yes. So tumaas yung kabuhayan doon sa taas. At least na pag it was parang alternative, nagawa nila alternative livelihood. Oo. So, in there, nakita mo na talagang maasahan ng mina. Kasi ito yung nagsasalba sa mga tao. Isa sa mga maasahan na economy dito sa atin. Are you not going to invite more investors? Despite, kasi alam natin may moratorium sa pagmimina ngayon. Are you not going to invite and insist on ang dami kasing nakikinabang sa gold ninyo. Meron ba tayong mga ini-invite pa ng mga companies to help you out? So far, wala pa. No, ang ini-invite natin yung mga makaka-add ng value sa mga produkto natin. Okay. Not just on agri, but let's say mga jewelry makers na magtayo ng ng factoria dito sa atin. So, we-welcome natin yan. Kasi it will add value to our product, which is, of course, yung raw ng gold. Kung sa atin sila kukuha, sa mga na-produce ng mga gold miners, tsak na mas makakamura sila. At saka makakaproduce tayo ng mga magandang produkto. Kasi doon kasi system yung question. Itong mga small-scale miners, maraming mga paninira. Why can't just we have another large-scale mining na
very responsible para yung mga small-scale miners doon na magtatrabaho sa large-scale. Ano sa tingin mo? Tayo sa probinsya, wala tayong discrimination. Okay. Small scale, big scale man, Aha. basta i-push natin yung responsible mining. Okay. No, ang, So, but merong responsible mining sa pag sa small scale. meron. Okay. Yun yung model ng minahan ng bayan. Oh. Dahil sa minahan ng bayan, meron tayong tinatawag na Central Mineral Processing Zone. So, we see to it sa plano ng Central Mineral Processing Zone Aha. na hindi yun siya dumidiretso sa mga river systems natin. Kasi nga may So, may moratorium. mga mitigating measures. Okay. doon. Kasi nga may moratorium tayo, so hindi natin mapigilan mga small scale miners. Gaano ba kalaki ang kinikita ng small scale miner? Tell us go. Sa isang ordinaryong nagsusmall scale, magkano kinikita? Why do they have to go to the rivers and do all this itong kahanap buhay nito? Depende eh. Depende kung... At least may 1,000 a day? Depende sa makuha mo. Okay. Siguro, on average, more than the... siguro on average, more than yung minimum wage natin. Okay. Which is? Which is 490. Mabubuhay na sila. Mabubuhay na sila. No? Mabubuhay. Pero syempre, gumagamit sila ng mga chemicals. Yung mga- Very, ano ba yan, toxic. Yun ang, may health risk na kapalit. Oh. So sa experience nyo, Gop, anong mga nangyari noon? You're saying the health risk, may mga namatay ba? Nasirang mga... Yun, may mga namatay at siguro kung may namatay, malaking attribution yung levels of toxicity Okay. na nakukuha nila sa... So in these rivers, wala na talaga itong mga isda, wala na talagang marine life. Wala na. Wala na. Wala na. And you finally accepted that na hindi po pwede rito. Well, yung pagka-pasok ko as governor noong 2016, nag-focus na lang kami sa Nabok River. Okay. Gusto Pero kong nangarap, i-change. ka, Gop, na balang araw, Yes. ang brown na tubig nito ay magiging... Yun pa rin ang Clear. vision natin. Nangangarap pa rin tayo. Sa naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte noong 2018, partikular na nabanggit ng Pangulo nang dahil sa pagmimina ay lubos na naapektuhan ang Mount Diwalwal. Ang pagmimina sa Nabok River ay lubos na nakakapekto sa lugar. Ipinahinto ng provincial government ang nasa higit 300 mineral processing operators malapit sa Nabok River. Ang operasyon ng mga minahan ay lilipat sa Sitio Mabatas sa Barangay Upper Ulip kaugnay ng isinasagawang rehabilitasyon. Layo ng kautusan ay para maisa-ilalim ang ilog sa rehabilitasyon. Magsasagawa ng dredging sa ilog para makuha ang mercury na siyang nadeposito na sa ilog. Napag-alamang 9 na contractors na ang binigyan ng permit ng Provincial Task Force Nabok River para magsagawa ng dredging sa kontaminadong ilog. Ang proyekto ay makakatulong upang masolusyonan ang isyu ng pagbaha, lalo na sa kalapit na lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa lang ito sa mga pagbabagong ginagawa sa lalawigan. Kumusta na po ang Nabok River ngayon, Gop? Mula nung mapansin ito ng Malacanang. Isa ito sa mga project natin no, na ni-undertake ngayon. Okay. Well, since we've created the Task Force Nabok River in 2018, ang focus talaga namin is to stop the processing of gold in the Diwalwal area and matransfer yung mga planta. Small-scale miners to? Yes. Okay. Mapatransfer natin yung mga planta doon sa may batas area sa Upper Ulip, which is one barangay away, Okay. na yun talaga ang identified ng Diwalwal Mineral Reservation Plan ng Region 11. Doon at may tailings pond, so may mga mitigating measures na tayo na ginawa doon na hindi na talaga
mapupunta yung waste Okay. sa river natin. Okay. So just recently, we started it actually sa last year, March 15, 2019. May cease and desist order na pinababa ang NGB Okay. na pababain na nga yung mga planta. May nagmatigas ba? Meron pa rin, sir. Talaga? No? Oh, good thing is, marami na rin nag-transfer. Out of mga 390 plus ball mill operators and plant operators doon during last year, noong 2019. So may scenario din. 130 na lang yung naiwan Oh. nung February last week na inspection natin. Out of mga 390, So, mga 130 operators. So may mga ang senaryo naiwan. doon, Gob, na sa ibabaw ng aking bangkay, hindi kami alis dito. Wala naman, sir. Wala na. Natakot na. Yun lang, ang kanilang plight lang is, yun nga, may time kasi na hindi sila makakatrabaho, so walang sweldo. Okay. So naghahanap sila ng ayuda sa gobyerno na may pangkain. Pero majority naman talaga is willing na talaga mag-transfer. Yan yung panawagan ni Presidente Duterte. So how do you rehabilitate Nabok River? Nagsagawa na ba ang dredging? How's the contractors? Ready na ba? May timeline kayo? At ano ang inasahan yung magiging problema in the next few months? Magsisimula na yung dredging. Okay. No? We just awarded to the qualified na mga... Why do you have to dredge? Dredgers. Why do you have to dredge pa? Kasi yung mercury na kukunin natin, na yung Mercury na tumigas. mercury na nagsettle Okay. sa mga rocks, sa mga soil, sa mga siltation. Mabigat kasi yan. That's why it will settle mga 6 meters below. So, yun, dinidredge para ma-recover natin yung mga mercury nga sumetel on the ground. Underground pala. In that way, lilinis yung ilog. In that way, ma-extract natin yung mercury Okay. through merong mga, hindi ko na ma-explain kasi complicated ang process. Mga ilang metro ang pag-extract? Mga 6 meters ang target. Malalim din. Mga 6 meters. So yung ang lawak nun, buong river talaga, kailangan ipababa. Yes, sir. Kung hindi ako magkamali, mga 19 hectares yung target namin na linisin. Okay. From the upstream down to the midstream. And then, it will follow pababa. Oo. Kasi nga, di ba, doon na nagtapon ng mga waste nila, and then, pag umuulan, dumadaosusin yung mga graba at saka mga bato, so, tumaas na. Yes. Kaya pag bumabaha, pag malakas ulan, talagang umaapaw din. Umaapaw talaga. Na nakakatakot dahil may mga cyanide and mercury content yung river na Yes. Tapos may mga communities na malapit doon. Paano nyo inaayos yun, Gob, yung lahat ng yun? So ngayon, itong rehabilitation natin, makakasolve ito. Okay. Dahil number one, madidisilt yung mga sapa natin, yung mga rivers natin. So it will address the flooding issue. Number two, yung So may floods talaga nangyayari, ha? yes. Pantay na kasi. Okay. Silted na kasi. So anong mga bayan ang naapektuhan nito? Usually ang Nabok. Nabok. Barangay Nabok, Municipality of? Mongkayo. Okay. Kasi doon na part talaga na heavily silted na. Oo. So where's the source of fund? What's the source of fund, the dredging? Minimal lang masyado sa government. The province, national government? Hindi, sir. It is purely private sector initiated. Oh? So walang pera ang gobyerno dyan? Konti lang. Okay. Sa wala sa operation. Magkano ang budget? Monitoring. Magkano ang budget na magagastos para i-rehabilitate ang Nabok River? Sa part na yan ng private partner natin Yeah. Ang 100 million? ang 200 million?
Well, it could go like that, no? Kasi may mga equipment silang Ganun talaga kamahal. ipapababa, no? Na para maghakot. At Ganun saka may talaga mga equipments na having new technologies that will extract the mercury. Sa tingin ko, Go, parang maging excited yung mga contractors kasi baka may mga gold pa rin na makukuha dun sa i-dredge nila. Don't you think so? Ha? Sasama kami dun sa dredging, baka may makuha pa kami dun sa... Sa mata ng gobyerno, yung makukuha nila mga waste na yan eh. Okay. Actually, waste na yan eh. Okay. So, sa mata ng gobyerno, ang interest na naman natin dyan is Madredge. ma-dredge, na walang cost. ma-recover yung mercury. Okay. So, may monitoring team tayo na Babantayan talaga. nababantayan talaga Okay. para makita natin yung mercury recovered. Tsaka ma-store natin properly because that is very toxic. Oo. So, yun ang interest natin. Eh kung may mahukay sila na gold dyan, Sa kanila. Sa kanila. Yun na yun. Kasi wala namang bayad din sa pag-dredge. But of course, ito yung tinitiman talaga ng gobyerno ngayon, tong Nabok River. Yes. Napaka-challenging. Ito yung hopefully magiging model para i-implement natin sa ibang At river ito systems. maging legacy ni Governor Uy. Ito ang legacy ng administration ni Presidente. Okay. And anong timeline nito? Timeline namin, initially 6 months pero baka ma-delay kasi kakasign ko lang nung permits through the PMRB para sa pag-dredge. So, it might fall siguro sa last quarter of this year. Okay. At yan ang pinakamalaking challenge nyo ngayon. Yes. Just like, dahil meron kayo naging problema, pero ang magandang balita, sa COA report kasi, kayong pinakamayaman na probinsya sa buong Mindanao. Mabusisi lang talaga yung mga accountant natin. Sir. Or napakarami lang talaga ninyong gold. Well, ikot na. Kasi sinasabi mo nga, kahit nga waste, pwede pa rin maging gold din sa river. I-dredge nyo na lang, baka dun pa marami pang makikita. So parang nakikita ko, talagang mayaman. Na true, yung report ng COA na kayo pinakamay, pero in terms of asset ka naman. Yes, in terms of asset. So, aside from that, Go, mayaman kayo sa mga likas na yaman, is there something na gusto mo pang tingnan at bigyan ng konsentrasyon para sa mas matagumpay na pamamahala sa probinsya? Yes, sir. Isa lang yan, no? Yung mga sakit ng lipunan dati ay... Sakit ng lipunan na gusto mo mag-doktor na hindi ka doktor. Ito naging doktor ka na. Gagamutin mo ang sakit ng lipunan. So, yeah, dahan-dahan, sini-change natin at tina-transform natin. One thing that I would like want to develop is our agri-tourism industry, Okay. which is very vital also for us. And food security support sa pag-develop ng Davao Region. Kasi ang sentro natin is Naapektuhan Davao ba kayo City and sa Tagum City. coronavirus dahil parang yung banana industry niyo hindi makapag-export because of what's happening in China? Well, there is a potential effect, no? Hindi pa ma-feel ngayon. Okay. Pero if this will last months or years, it will definitely affect our export industry. And I understand busy kayo ngayon sa infrastructure projects like yung mga construction of roads leading to tourist destinations. Yes, sir. That is part of the Build program of this administration. Okay. Mabilis talaga yung infra compared before 2016. No? So, Mahal yata kayo talaga ni Presidente. malaking impact yung infrastructure kasi it will generate employment plus of course
yung mga farm-to-market roads natin ma-develop. The goods. And number 3, yung interconnectivity natin from one municipality to one municipality or province to province interconnection is being built right now as of the moment. So, malaking impact kasi it will expand our horizon to different industries like for example tourism. No, ang tourism is a very much malaking industriya yan pag may peace and order na okay na, improve na, and yung access road natin. So, nakikita naman natin guys kasi tumaas yung tourist arrival natin. Year on year basis dahil sa pag-improve ng roads and peace and Dumami rin yung mga investors. dumami rin yung Because of mga your investors. facilities, no? Oo. And because of that, nararamdaman na may kaunlaran at nadideliver basic services, bumaba daw yung insuransiya ninyo. Bumaba masyado. Tell us something about that. Medyo parang nagka-problema kayo sa aspeto ng peace and order in the past years. Ang critical dyan kasi ina-address na natin yung mga issues on the ground. Okay. So, naabot na natin yung mga malalayong lugar na noon kahirap-hirap pa. Okay. So, isang thrust ng provincial Nahihirap pa ba government. talaga sa inyo? Mayaman na nga kayo. Well, sir, compare- Yung mahirap sa inyo, mayaman sa ibang probinsya. meron pa rin sir, hindi talaga mawala yan. Talaga. Pero we're trying to push na mapababa, mapa-improve natin yung social status ng mga karaniwang tao sa atin. Sa susunod na 5 taon, ang nakikita mo sa Davao de Oro? Nakikita ko sa next 5 years, mas improve na yung mga livelihood opportunities natin with improved infrastructures and with all the economic indicators going up. In fact, we are in the whole Philippines, we jump from rank 36. Ngayon, ika-13 na tayo when it comes to Business Competitive Index. Meaning, kampante na yung mga negosyante na pumasok sa atin. So, I'm very optimistic of our dear province na makakatulong talaga doon sa mga mahirap nating mga constituents. Maabot talaga yung development sa mga mahihirap na mga lugar. Okay. May gusto kayong ipaabot sa ating Pangulo? Sana magtagal pa kayo dyan para makontinue yung mga nasimula natin na mga progress dito sa ating probinsya sa Davao de Oro. Sana ma-sustain natin ang mga nasimula natin na mga progreso dito sa ating probinsya. At sa mga taga Davao de Oro na nakikinig ngayon at sa buong Davao Region, meron kayong gustong iparating para sa patuloy na ambisyon ninyong kaunlaran at kapayapaan sa inyong lalawigan? Ang gobyerno andito lang, no. Ang gobyerno sa Davao de Oro ay nakikinig sa inyo. At kami po ay palaging nag-iisip kung ano pa ang mga developments na kailangan para sa ating bayan sa Davao de Oro. So, akin lang na let us cooperate, let us continue to espouse the spirit of bayanihan, magtulungan tayo dahil hindi rin kaya ng gobyerno kung kami-kami lang. Kailangan namin ng suporta ng buong bayan ng Davao de Oro para tuloy-tuloy tayo mag-asenso. Maraming salamat, Governor, sa iyong pagpapaunlak ng interview nito. Sana po ay Thank you, sir. matupad lahat ang inyong ambisyon para sa inyong lalawigan. Thank you, sir. Hindi maikakaila na ang pagmimina ay bahagi na ng buhay sa Davao de Oro. Importante na wasto
ang prosesong sinusunod ng mga nagmimina sa lugar upang mapangalagaan ang kapaligiran. Hindi na bago ang kritisismong nakakasira sa kalikasan ang pagmimina. Maaring maging posible na maging responsable ito at makakatulong sa mga nakakasakop ng mga komunidad. Dapat mas maging mahigpit ang maging pagbabantay ng gobyerno upang magkaroon ng maunlad na ekonomiya at maayos na kapaligiran. Unlad, Pilipinas.